Dahil sa agawan umano ng lupa sa DRT Bulacan, may pumoste ng isang armadong grupo sa ekta-ektaryang lupa. Sa pag-iikot ng resibo, nakausap namin ang ilang mga residente. Kabilang na ang magsasaka na itatago namin sa pangalang Joaquin. Maging ang kanyang lupa sa kabilang sityo, binabantayan na rin daw ng nasabing grupo. Nasurpresa po kami na mayroon pong dumating dito ng ganyan na nag-aangkin ng lupa. Napalob na po yung aming pisteron sa sinasakop. Halos 5 dekada ng magsasaka ng mga gulay at prutas si Joaquin. Dugot pawis daw ang kapalit ng mahigit 4 na hektaryang lupa na inaangkin na ngayon ng iba. Maayos naman po, bagamat kami po ay mahirap lang. Sabi ko nga po, dala lang po ng pagtatyaga, nakakaraos naman po kahit paano yung pang-araw-araw po. Ipinakita niya sa resibo ang isang dokumento mula sa barangay. Nakasaad dito na siya ang claimant ng lupa mula pa noong 1976 at taong 2000. Ayon sa barangay, marami na raw residente ang humingi ng tulong dahil pinapaalis na umano sila sa matagal na nilang tinirahang mga lupa. Lumapit sa akin yung mga tao at magpatulong nga. Yung mga farmers na yon, mga kasamaan namin doon, sa DNR na kami laging pumupunta para nga doon maiayos na yung mga kalupaan. May mga barangay certification yan nagpapatunay na sila yung nakaposisyon doon sa area na yun. Hanggang ngayon po, ginagawa pa ng DNR kung sino yung tunay. Sinubukan ng resibo na makakuha ng mga kasagutan mula sa DENR Region 3. Pero wala raw maaaring magbigay ng anumang impormasyon o panayam sa aming programa. Tulad ng hiling ni Mario, gusto raw ni Joaquin na matigil na ang panlindak umano ng grupo nang makabalik na siya sa paghahanap buhay. Sana naman po bilang kapwa-tao, pumarehas lang siya. Kasi po kami, bagamat mahihirap lang kami, tao pa naman po kami. April 7, 2025, sa pamamagitan ng isang search warrant para sa ininalang paglabag ng grupo ng mga lalaki sa Firearms and Ammunition Regulation Act, nagkasa ng isang joint operation ng CIDG Bulacan at PNP Special Action Force kasama ang resibo. Ito ang area, nag-iisang kubo lang to. Mga gwardiya to pero na-verify natin sa SOSYA na wala silang posting doon sa taas. Pero mag-iingat pa rin tayo. Masukal, walang katao-tao at liblib ang daan papunta sa target location. Pagdating sa area, spotted agad ang mga bantay. Yung truck hindi kakasya rito. Maya-maya pa, pinasok na ng mga operatiba ang barracks ng grupo. Uy, ito na! Resibo! Tama! Nasaan yung mga kasama nyo? Kami lang, sir. Anong nyo rito? Bardiyan, sir. May posting kayo rito? Meron tayong search warrant ito. Ang sinasabi ni Judge na nag-iingat kayo ng mga inilisado pa rin. Karga to? May karga? May karga? Nang dumating ang mga taga-barangay, nagsimula ng maggalugog ang mga operatiba sa barracks ng nagpakilalang mga gwardiya. Tuturo nyo muna, sir. Turo muna. Na-check nyo na ba lahat? Wala naman yan. Ibig sabihin yung bag na yan, wala na. Yan lang. Sige, dalhin muna natin. I-secure mo muna yung 45. Nakumpiska ng PNP ang 6 na baril. Mayroong 2 automatic shotgun, 2 caliber 45 pistol, caliber 9mm pistol at caliber 38 revolver. Sinasabi nyo may baril. Ito lang doon. Saan yung papel? Yung papel. Gusto namin makita yung papel. Yung binigay ko ng folder, sir. Before kami mag-operate dito, nag-verify kami sa SOSYA, sa RCSU, wala kayong posting dito. Ito po, meron po yan. Meron po yung papel. Saan? Ipakita mo. Wala kang mapakita. Ito na yung... May badge naman. May badge pa yun. Dinala ang mga suspect sa detention area ng CIDG Bulacan. Tunog na yun eh. Sinubukan ng resibo na makapanayam ang mga lalaki pero hindi sila nagbigay ng anumang komento. Masasabi kayo sa pagkakahuli niyo ngayon? Baka sir may masabi lang po kayo. Comments na. Kayo po sir, na ano po? Comments, sir. Kasi biglaan na naman, sir. Ayon sa CIDG, mga tauhan ng isang security agency ang mga narestong gwardiya. Base sa nakuhang dokumento mula sa Supervisory Office for Security and
investigation agencies o sosya ng PNP. Malolos, Bulacan lang ang nasa list of deployment ng agency. Walang DRT Bulacan sa mga kasalukuyang posting o mga lugar na pinagpopostehan ng security agency. Nang makapanayam ng resibo ang security agency, po nasa LTO namin o license to operate issued by PNP SOSYA na we can operate nationwide. nang tanungin ng resibo kung lisensyado ang mga baril na bit-bit ng kanilang mga gwardiya. Legal lahat yung dokumento ng baril natin. Hindi tayo nagde-deploy ng illegal. Pero, gaya po nasabi ko, hawak ko po yung mga dokumentong nagpapatunay na legit po lahat yung baril namin na legal po. No, at mayroon din po kaming gun ban exemption sa Comelec. Can you mention inner po ba? Para magbantay po doon sa DRT Bulacan? Yun nga sir, mayroon naman pong kumuha, no? Kasi hindi naman po ma-deploy yung isang security agency kung wala pong nag-hire. Yun po. Nakakarap ang 6 na gwardya sa kasong paglabag sa RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa gun ban. Well, as we verify sa ating record section ng Security Licensing Division, meron po silang deployment within Malolos lang po. And wala po silang deployment doon sa may Doña Remedios Trinidad area po. During the implementation of the search warrant, wala po silang naipakitang document. Patuloy naman daw na iniimbestigahan ng PNP ang security agency. Tinitignan na rin daw ng CIDG Bulacan ang isa pang pangalan na nasa search warrant para malaman kung ano ang kanyang kinalaman sa kaso. Hindi pa siya maaaring pangalanan dahil sa gumugulong na investigasyon. Patuloy po ang ating investigation sa mga agency. If may violations, then they will be administratively liable po.